Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer for Japan, Kawain Scorpio. This reading is for you. Scorpio, may abundance na darating sa'yo. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo, di ba? Kung gusto nyo po na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading, kabayan Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. O diba? Like I told you, there's a victory. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo palagi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Oy, an emotionally secure, loving family is important to you. Ayan, handin talagang handin yung love when it comes to family, sa mga taong nasa paligid mo. Emotionally, ano ka dyan? Matured ka dyan. You want to secure talaga na okay sila, mabuti sila, maganda buhay nila. Victory in some endeavor, congrats. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, may abundance. Temporary problem, it may resolve na yan. Ibig sabihin, maliit lang yan. No? Siguro may mga alalahanin ka lang na situation. Ganyan, siguro yung mga, when it comes sa emotions kasi na handi, siguro handi yung emotions na iniisip mo related to your family. Gusto mo maganda ang buhay nila, okay sila, healthy sila. Siguro isa yon doon sa situation. Pero may mga alam mo, temporary problem, ano lang yan, mga pagkainis, pagkabuisit, pag-aalala. Maliit lang yan. Meron tayong career. Ito, siguro may mga ginagawa ka na magbi-victory or may mga sitwasyon na wino-work out mo this time. Ganyan, kasi there's a growth. Ganyan, siguro yung iba sa inyo, may mga new career situation, may mga ganang sitwasyon, o kaya may mga re-reveal din kayo, ini-structure situation. It will success. So, na sabi ko kanina, diba, may abundance coming. Like a coin, di ba? Money will coming to you. Congratulations. Andito yung ginagawa mo. Yung harvesting mo na to, no? Yan. Harvesting is coming. Siyempre, parating talaga si money sa'yo. Someone new is entering your life. Ibig sabihin, may makikilala ka, ganyan, may mamimit ka, pwedeng sa ginagawa mong work, or pwedeng itong tao na to ang magbibigay sa'yo ng trabaho, or siya yung tao na makakatulong sa'yo para dumating yung pera or kung ano man sitwasyon na yan, no? Sa in your life. Pwede rin na itong babae na to or itong someone, hindi man siya babae kasi nakatalikod siya. Babae siya o lalaki, wala siyang binanggit dito. Maaring siya yung magiging temporary problem or magkakaroon ka ng temporary problem. Pwede rin na itong tao na to makapagbigay sa'yo ng victory and coin and work. Yan. Kung ano man niya, pwedeng sa work, sa career na tinatahak mo, makikilala mo siya, ganyan. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan. May papasok, no, na bagong tao sa buhay mo. Tingnan natin ang energy mo. Gumin ni anak, gumin. Gumin ni. Energy ni Scorpio. Ano ba yun? Mahagis ba anak? Gumin ni. Nandito kasi anak sa gilid. Nakasil. Ang dami yun, sulawa kang. Dami. Ay, dami yo, sulawa kang yo, ne-chan. Energy mo. Tapos na po ito, universe. 3 and 3 yo. Aba, energy mo, oo, andito si Cloud. Kumbaga, naandito yung sitwasyon na maaring magkakaroon ng may tao na sasalungat sa'yo, pwedeng sa loob ng trabaho mo o sa ginagawa mo o sa career mo, institution, pwedeng itong tao na to or sino man siya. Yan, may mga pagsasalungat o maaring ikaw sasalungat or siya. Yung energy mo, imbalance to loss of balance, ganyan. Maari din na ma-impatient ka, yung energy mo nakatos. Medyo timpi lang, no? Habaan nyo pa yung PC nyo. And then, yun, may mga pagtatalo, alitan, or hindi pagkakasundo. Ganyan. May mga tao na ikaw or someone, vice versa tayo,
Kasi hindi ko alam kung sa sarili mo na nawawalan ka ng tiwala or belief sa sarili mo or someone is ganun ang tingin niya sa'yo or ikaw sa kanya, no? And also, sa iba, energy mo, may hinihintay ka. Baka si coin, diba? Or something, fulfillment situation na maaring may mga na sana matapos na, then para ma-receive mo na yung si coin, o kaya work-related, kung ano man yan. May mga paghihintay situation ako nakikita sa iyo dito. No? Mo lang kasi ma-imbalance ka, loss of balance to. So, nakita ko dito. Also, energy mo, andun yung confident mo, andun yung confident mo sa lahat ng bagay o sa lahat ng aspect ng buhay mo. You speak out also, napaka-friendly mo naman sa iba sa inyo. Very attractive ka sa nakikita ko kasi, yun nga, someone is entering to your life, yun, magiging attractive ka sa mata ng ibang tao, yan, baka mga makikilala ka talaga sa iba sa inyo, yun ang nakikita ko. May mga offering situation, pero ang sinasabi dito, meron tayong candle, no? You will show the way, no? Ibig sabihin din is mag-trust ka more sa intuition mo, kung ano man yung offering na yun, kung magno-no ka, mag-yes, use your mind and intellect, no? Sa nakikita ko to. Mag-ingat din kayo when it comes sa hand, baka kayo is maipit, masugatan, magdugo, or wag naman sanang maputulan Asoko Madewa, Yukunay Kedo. Pero ingat pa rin kayo, ikaw or someone into your life, may mga ganong sitwasyon. May sitwasyon na magtatapos na sa buhay mo. May mga bago makikilala ka, you will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero may mga recognition situations sa iba sa inyo. Another message siya. Merong ako nakikita na marami makakilala sa'yo. Actually, hindi ko alam kung pupunta ka sa mataong lugar, nagtatrabaho ka ba sa mataong lugar, pwede rin na you are a YouTuber, TikToker, Reels, kung ano man social media na meron ka, platform na meron ka, maaring nakakasalamuha mo yung mga yung iba sa inyo, kahanin mo lang sa'yo dun yung mga matataas na tao, mga kilalang tao, ganyan, yung mga ahead sa'yo, maaring ganun, no, nagkakaroon ka ng pagkakasalamuha sa nakikita ko dito. And then also, may mga collaboration, yan, may mga partnership, dalawa, tatlo, apat, something, may mga ganyan sitwasyon na parating sa'yo, siguro may mga dealing situation, or sa iba dito, teamwork, parang team kayo, or may mga or this is a community sa iba, no? Maaring community. Yan. Sa iba sa inyo, siguro may mga pag-aaralan kayo, may inaaral kayo for something, maybe to growth. May mga offering na darating sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Ang ganda ng mo Tataha ka ng ibang Aba, may something. Tataha ka ng ibang journey. May pagtahak ng ibang journey sa buhay mo. Scorpio. Di ba, umpisa pa lang ng kasi nakita ko na yun kanina. Parang, ay, may darating na abundance. Yeah, may mga opportunity, may mga new ideas coming, hindi na nakikita ko dito. Meron din nakikita ang celebration. Hindi ko alam in what way, pero doon sa celebration, may mga getting together, may mga having fun, happiness, enjoyment, situation, merong parang handun din yung you will enjoy the fruit of your labor and success. Siguro may ginagawa ka nga na parating talaga si coin, no? And then also, may mga yun, getting together with close relationship, family unity sa iba reunion, may surprise, parties, event coming, siguro within the 4 days, 4 weeks, 4 months, or in this August of 4 weeks sa banda doon sa iba. Ano yun? May kumalabog yun sa iba, and then maaari may pupuntahan sa iba, maaari may pupuntahan kayong wedding, may pag-uusapan na wedding, there's a wedding situation, may mga ganun sitwasyon sa iba. Iba dito mga celebration, siguro birthday, union, may mga ganun sitwasyon. May coming home hindi ko alam kung ikaw uwi ka ba ng Pilipinas, probinsya, or someone parating, galing ibang abroad o ibang probinsya. May ganun ako nakikita. May success and prosperity, kasaganaan. Congrats, Yan, getting together, siguro iba, tulad ng sabi ko, community and teamwork, may mga ganun sitwasyon. Ang ganda ng mo. Tingnan natin ang iba pang parating sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tingnan pa natin ang ibang parating. Sana good naman yung iba. Pero hindi, yung iba hindi.
at least may good kang darating. Siyempre, kapag may good, may good, may negative. Ganun talaga ang buhay. You need to accept. Yun na nga lang, ang gagawin mo na lang, kung hahabaan mo yung pasensya mo. Mas gumaganda, habaan mo yung pasensya mo. The more na naging patient ka, the more blessing coming sa iyo. Kasi, ibig sabihin, you're thinking positive. Hindi ka nag-iisip ng negativity everyday, di ba? Ibig sabihin, na-attract mo. Sabi ko nga sa iyo, you are attractive. No? Lalaki, babae ka man, napaka-very attractive mo this time. Kaya, ang gawin mo is ganun palagi para ma-attract mo lahat ng nasa surrounding mo. Parating. Like I told, hindi maganda. Umpisa pala, alam ko na. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, there's an emotions, no? Ibig sabihin din, maaring, iba sa inyo, mabubuli kayo, may mga conflict, competition, ganyan, may mga tao na hindi magpapatalo sa'yo, ganyan, yun ang parating sa'yo, may mga disagreement, agreement, sorry, battle, you feeling emotion this time, and then, sa iba, siguro, may mga tension. Pwede lang, tulad na sabi ko kanina, pwede kang mairita. Yan, may mga ganong sitwasyon. Or may mga very defensive na tao na makakasalamuha mo. Diba? Kasi meron nga tayong cloud, temporary problem. And then, sa iba dito, ego. Yan, either ikaw ang tataas ang ego or someone is tataas ang ego nila. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sana wag ka magmuli. Pero may sadness ako nakita na parating sa iyo. May mga tensyon na hindi pa natatapos dito, no? Sa nakikita ko dito. Uy, pero may darating sa yung abundance talaga. Oh, di ba? Like I told you. Oo nga. May mga pag-uusapan kayo. May kasaganaan sa iyo. Meron kang iba dito nagsisave ng money or you need to save money. Ay, may temptation na. Ingat ka na lang. No? Kasi dito sa sitwasyon na to, may nakita kasi ako dito na paglabas ng malaking pera or may lalabas na malaking pera or may gagastusin ka na sobra. Maaring sunod-sunod, ganyan. Yun ang medyo yung temptation, di ba sabi ko kanina, may temptation. Ingat na lang, doon yung mga tukso, ganyan. Baka makakita ka ng gusto mo, matukso ka, imbes na meron naman. Kumaga, kahit hindi naman needs, o kaya maraming klase yung tukso. Basta there's a tukso, ako nakikita sa'yo. Kung may you have an addiction, siguro, alisin na lang. And then, dito, makakasip ka ng text message or communication with someone, babae. No? Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng tita mo, pwedeng nanay mo. Yun ang nakikita. Or maybe ikaw ang mag-text or makipag-communicate. Yun ang nakikita ko dito. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yan. Yun ang mga nakikita ko. Pero meron din lahat pala nandito. Hindi, more on more on ganun. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Maaaring iba dito connected kayo sa Taurus, Virgo, Capricorn, Dapat iwasan ni Scorpio. Thank you. Ano po dapat iwasan ni Scorpio? Okay. Uy, may may success situation. May mga kasiyahan. Okay, dapat mo iwasan yung maging pasaway. Yan. Iwasan mo na mahata ka ng nakaraan or yung maging ikaw in the past, iwasan mo yun. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt, yung i-cancel or i-delay yung mga bagay-bagay. Iwasan mo na hindi ka mag-ingat palagi when it comes to a plan, to decision making sa lahat. And iwasan mo yung mga tao na hindi ka naman pinahalagahan, mga tao na aabusuduhin ka. Iwasan mo yung maging pabaya. Yan, lalo na siguro sa pera, no? O sa mga kinakain, iniinom. Kasi kailangan dito is balancing, no? Iwasan mo yung pagdudahan yung sarili mo o yung kakayahan mo.
Be matured, iwasan mo yun. Yung o kabahan o matakot sa mga gustong gawin in life, gustong umpisahan, gustong improve or any situation na you want to let go or you want to start a beginning. Iwasan mo yung yung alam mo na hindi mo naman kaya pero gagawin mo siya. Halimbawa, ano ba yon? Lalo na when it comes sa card. Sa pera, halimbawa sa pera. Di ba sabi ko may paglabas na pera. Kumbaga, alam mo naman na hindi mo kaya yun, huwag ka na lang mangutang, di ba? O huwag ka na lang gumamit ng credit card, kaya kasi baka hindi mo babayaran. Iwasan mo din yung mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako. Lalo na kung mangungutang or manghihiram ng pera, ganyan, na hindi naman nila na ibibigay o na ibabalik sa'yo, nagiging namumove sa pagbabayad, yun, iwasan mo na lang din yun. Always mag-try ka mag-balance sa sarili mo, yun ang nakikita ko. O so may nakikita ako sa'yo kasi meron din cloud, diba? Tapos may chain ka. Yan o, chain of events that will affect you. May mangyayaring sitwasyon talaga tulad dito na parating. Merong taong gagamitin ka lang. Another message. May taong gagamitin ka. Baka ito to or ikaw manggagamit, vice versa. Meron ako nakikita na i-undervalue ka niya o hindi ka niya pahalagahan. Mga sinasabi mo, hindi ka niya papahalagan. May pang-aabusong mangyayari sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Siguro kung sobrang bait ka, abusuduhin ka nila, ganyan. Tapos i-undervalue. Siguro, iba't ibang aspeto ng buhay mo yan. May pag-undervalue situation. Pag-aabuso, pwedeng sa sarili, abusuduhin mo yung sarili mo or someone's abusing you. Panggagamit meron, kasi may problem tayo, tsaka chain. Also, scam. Yan, pwedeng sa love life, pwedeng sa money, pwedeng sa work. Kung saan aspeto ng buhay yan, may scam ako nakikita. Ingat kayo sa mga unpaid debit, ha. May sinasabi ditong card, hindi ko alam kung ano yun. Tsaka may mga tao na magiging unequal, hindi equal ang pakikitungo, ganyan. Love, tingnan natin ang love mo. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Gumin na yun, Chang. Dati, siya nga na yun, dati mami hat, halay, tilo mo. Siya nga na hindi siya. Ano to ba? Ang dami yun, suriwa kang. When it comes sa love, okay, may tao nagsisinungaling pala, no? Anak, chutumate! Chutumate yun, dalawa. Porket tuyo ka na. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng mga dipon situation, talagang nahandoon. Yung iba dito, naging matagal kayo, o kakilala mo na talaga siya, matagal na, then nagkaroon kayo ng relationship sa iba, pero nahandoon yung dipon, or handoon yung connection. Pero bakit ganun? Ang nakikita ko dito, nagkaroon ng emotions, no? Naging super emotional yung relationship hanggang sa nagkaroon ng pag-let go dito sa situation. Kung tutuusin, isa sa inyo naging patient, na baka very patient, pero dumating yung time na nag-isip yung isa na I need to cut off you, maaring vice versa, no pointed name, yun ang nakikita ko dito, no? Kumbaga, inilaya nung isa yung sarili niya in this relationship. Kung kayo is single, ang karelasyon nyo ba, yung nakikita ko iba dito karelasyon, iba yung lingwahe, no? Ibig sabihin, either taga-ibang bansa, LDR kayo, or pwedeng Tagalog ka, Bisaya siya, or basta ibang lahi siya. O iba yung language, lahi or language, ganyan. Sa iba sa inyo, meron daw kayong makikilala? Or maari sa iba dito may makikilala kayo by social media, ganyan, internet, or may makikilala kayo by handaan. Maaring itong tao na to, yun sa mga single. Pero handito si Candela, ingat ka pa rin. Yun. And then also kung kayo is in relationship nitong tao na ito,
Mag-ingat ka talaga. Kung kayo is in relationship, ay sa mga nagkahiwalay, doon talaga yung panggagamit, ano. Kumbaga ate love ako, hindi ko nakita yung love eh. Hindi ko nakita yung love in this relationship sa mga nagkahiwalay. Siguro, noon na naging love kayo. Dito kasi sa card ko, hindi ko nakita yung love. Puro sakit. Puro pain. Ganun ang nakita ko dito. Maaring, sa mga nagkahiwalay kasi, handun kasi yung panggagamit. No? Sumandal siya sa'yo or ikaw sumandal sa kanya because of the needs. Yun. Sa mga magkakarelasyon. Maaring may mga pinagdadaanan kayo na painful situation in this relationship, pero kahit papaano naman, nagkakaroon naman ng resetting dito sa relationship. May mga inaalala kayo in this relationship, pwedeng yung isa nag-aalala sa kanyang business, sa trabaho, or sa pera, stability, or ikaw, vice versa tayo. Yun. May mga pero naman, willing to fight yung relationship kahit papaano sa nakikita ko dito. Yun, kahit papaano, pinipilit tong isa na maging okay ang lahat, mag-shifting or matapos if ever na nagkakaroon ng mga deep wound situation in this relationship. Nagiging emotional, may mga emotional situation dito. May mga inaalala, day thinking, illusioning, or nagdi-dreams yung isa sa inyo or ikaw or siya. Yun. Pero ang nakikita ko ito, may mga tension na hindi pa natatapos. Maaring in this relationship, may tension na hindi nagtapos sa inyo or sa part niya or sa part mo. May mga tension na hindi pa nagtatapos, na natrap at na-stuck. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta yung money ni Scorpio? Iba sa inyo may business kayo, no? Malaki man o maliit dyan. Tapos na po ito. Anong pong ano? Okay, when it comes sa money mo, oo, nagkakaroon ng problema, no? Pwede siyang when it comes sa money, medyo, siguro in the past, tumumal siya, ganyan, naging hindi maganda yung pasok, ganun. Lalo na kung may mga negosyo kayo, para nagkakaroon ng problema sa business, sa trabaho, part. Sa pera mo, this time is nakikita ko sa'yo is, may mga freedom situation ako nakikita sa'yo. Andito na yung, kumbaga kung dati is na-trap at na-stuck ka at nagkaroon ka ng limitation into your life, ngayon hindi. Parang, you release your limiting belief this time. Kumbaga, gagawin mo na yung lahat. Magkapera ka lang, maging maganda lang yung pasok ng pera sa'yo, maging stable ka lang, nahandun ka sa sitwasyon na yun. Kaya lang, may mga sitwasyon lang na siguro, may mga sitwasyon na nag-aano ka na, bahala na, gagawin ko to, in a good way naman siya sa nakikita ko. Kumbaga, halimbawa, mayroon kang gustong pasukin na trabaho or pagkakaperahan or part-timer or yung career na gusto mong, basta magkaroon ka lang ng pera. Parang bahala na kung maliit man siya o hindi, at least may papasok sa akin. You always keep moving. No? Always keep moving ka to reach your goal sa nakikita ko sa iyo dito. Kaya ang nakikita ko sa iyo dito, nire-reclaim mo yung power mo, nagre-restore ka ng controlling mo sa sarili mo. Kumbaga, inalis o you release o nagkaroon ka ng freedom situation feelings na gagawin mo yung lahat when it comes to money. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon. Ang daming tao, hindi ko alam why, pero ang daming tao ko nakikita sa party mo. Yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga nagpapayo o may magpapayo. Ikaw magpapayo or someone is magpapayo sa'yo. No? Andito ka na sa sitwasyon mo this time. Mas nagtatrust ka na ngayon sa iyong intuition. No? At may parating talaga sa'yo na achieving a goal situation. Pero tulad ng sabi ko sa'yo, mukhang may palabas na pera. No? Maliit lang, sa iba maliit lang to. Hindi siya ganun kalaki. Sa iba naman, medyo, siguro hindi siya malaki, pero pag sunod-sunod yung gastos, pag pinag-ipon mo, malaki nga siya. Any opportunity pa kay Scorpio. Pero may papasok sa yung pera. Ano po to, universe? Ano yun?
Saan na yun? Oh. Okay. Universe, ano to? May something. Okay, may something nga. Sabi ko sa iyo eh. Di ba? Kailangan i-confirm talaga sa barahe. Kasi hindi siya pwede isang baraha lang. Okay, dito sa nakita ko, any opportunity, may tao na paniniwalain ka niya. May tao na paniniwalain ka niya sa sasabihin niya, sa actions niya, or basta mayroong tao na magiging sinungaling. May pangliling lang. May tao na hindi magiging totoo sa iyo. Yun na nakikita ko, baka ito. And then may tao na may offering no? Pero wag ingat ka na lang kasi nakita ko to, mag-ingat ka kung saang aspeto ng buhay mo to. Basta always kang mag-ingat na lang, 'di ba? At least may warning ka para hindi maganap. Always trust your intuition. Dito may tao magiging narcissist, there's a burnout, no? May tao na may bullying talaga ako nakikita sa iyo. May pwedeng may conflict ganyan, malaki o maliit yan. May mga sitwasyon na wala kang magagawa pero may magagawa ka kung tutuusin. Kasi andito si Candle, no? I-work mo to. May tao na pwedeng mambastos sa'yo. May tao, o yung magiging wala sa katwiran, may masasabi siyang hindi maganda sa'yo, na hindi mo magugustuhan, o maybe this is you, no? May mga aggressive situation, may mga sitwasyon na ma-unfocus ka, baka siya yung magiging blockade sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May tao na, sa iba, moody to. Either ikaw magiging moody ka, or someone is magiging moody when it comes sa'yo. Kaya siguro, sabi ko 'di ba may pagmabastos o may magiging rude sa siguro yung parang siya, baka pagka lalo na 'pag babae 'di ba? May mga babae 'di ba? May mga babae na pagka nagkakaroon ng menopause part, 'di ba? Nagiging moody 'yan eh. Yun. Baka may taong gano'n, kumbaga kanina bati kayo, kahapon bati kayo, tapos ngayon may mabubwisit sa'yo, yung mga ganun, lalaki man siya o babae, ganun din naman ang lalaki, may moody type, may rin, ganun. May tao na magiging exaggerated, no? I hope hindi ikaw yon, hoping. May tao magiging exaggerated, may tao na magkakaroon ng dramatic situation na akala mong pwedeng paawa effect, maaaring ganun, pwedeng ganun. May pagtatampo, maaaring ikaw is magtampo or someone is magtatampo, maaaring ganun. Pagsiselos, yes, maaaring may pagsiselos situation, pwedeng hindi lang in relationship, pwedeng sa mga magkakaibigan, pwedeng magkakapatid, kung saang aspeto ng buhay, may mga jealousy o jealous situation ako nakikita. Dito. Mahang ka daw. Yun na nakikita ko. Mahang ka. At nakikita ko rin iba dito, siguro you're waiting for something. Siguro may mga hintayin kang answer, revelation, may paghihintay, enlightenment. Parang andun din yung situation na yung iba dito is you're planning, no? May mga paplanuhin ka this time. May mga iisipin ka at paplanuhin. Pero loss of thought ka raw eh. May mga rejection pala, no? May mga dissatisfaction, feeling stuck at pagka-boring. May mga sitwasyon na ipagpapaliban mo, pwedeng, sa next week ko na lang gagawin yan. Bukas ko na lang gagawin yan. May mga ganun sitwasyon. May mga pagpaplano, magkakaroon ng pagpaplano, or thinking when it comes to planning, strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan, o mga new plan. May mga ganung iisipin ka raw. Advice. So, iba sa inyo, ganun. Kunin mo lang sa'yo dyan. Okay, when it comes by the next month, September, magiging okay. Magiging calm yung situation mo when it comes to your money. Hindi man siya ganun bonggenyos, pero by October, very good siya. Magiging very good siya. As in,
clear. Kung this August is marami ka kagastusan or babayaran, siguro by September magiging okay, makakahinga ka ng maluwag. Then by the October, magiging medyo okay na siya, no? Sa iba sa inyo. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, ba't nandito pa rin si ano? Hindi ko muna ano, Hana. Kasi andito rin to eh. Dito sa nakikita ko sa'yo, okay, may mga lakad pala iba. Siguro may mga ano gagawin kayo. Sa iba ha, may nakikita akong dental clinic. May dental clinic situation. Hindi ko lang alam kung ipagpapaliban mo yon o magkakaroon na pagpapaliban related doon. May mga ganong situation. No? May mga pag-uusapan. Pwedeng ikaw or may kinakailangan na mag-dental clinic, ganyan, o. Pero, thinking, yes, oo. Ang nakita ko dito, pwedeng hindi pagpapaliban or hindi pa dapat. May mga ganong sitwasyon. Pero there's a dental clinic situation. Ikaw or someone into your life. Pwedeng mother figure, pwedeng ikaw or someone. Pwede na lalaki kasi wala naman gender sa ano eh. Dito sa tarot. Yun. And then when it comes sa advice, basta follow your heart, no? Always follow your heart. Kung alam mo na tama yung ginagawa mo at nagtatrace ka sa intuition mo, gawin mo. Making things happen, kumbaga, make it real. Yung mga creativity mo this time, focus to yourself, be creative, rebuilding, structure yourself in a new you. Huwag kang matakot, no? Huwag kang ma-stagnant. Huwag kang matakot na i-let go yung mga bagay na hindi na kailangan, i-transform yung mga bagay na dapat i-transform, mag-start muli, i-let go, or mag-revert, no? Huwag kang matakot sa mga ganong sitwasyon. Huwag ka rin magkaroon na wala kang magagawa kasi tulad ng sabi ko sa'yo, may magagawa ka. No, huwag kang magtamad-tamara. Joke. Hindi ka naman tamad totally. No? Siyempre, kung pagod ka, nakakatamad naman talaga. Yan yung, ibig sabihin, ano ba tawag ito? Immobility, kawalan ng kilos, ganyan. Halimbawa, gusto kong gawin to. Ay, bukas na lang. Ay, next week na lang. Ay, wag na lang. Magdadalawang isip ka pa, halimbawa. O kaya, mga ganun yung kawalang kilos. Halimbawa, kasi gusto mo ng pera. Anong gagawin mo? Kumilos ka, di ba? Yun yung mga ganun yun yung immobility situation. Siyempre, bulol si ate. Bulol talaga ako. Hindi ko alam why. Ganun naman talaga ako. And then, syempre, titingnan mo palagi papakiramdaman mo palagi yung sarili mo. Kailangan mo na bang mag-relax, mag-rest, mag-recharge. Try to meditate din minsan, para medyo ma-clear yung mga negativity na meron ka. Magdasal ka, ganyan. Or mag-rest ka rin. No? Mag-quick time at magbigay ka ng time din sa sarili mo. Hanggat maaari, kung alam mo na So, yung nga sabi ko, huwag mo aabusuduhin yung sarili mo. No? Yun. Hanapin mo yung situation na makapagbigay sa'yo ng joy, happy, and fulfillment. Tanungin mo rin yung sarili mo, ano ba yung gusto ko sa buhay ko? I want to stay? Gusto ko ba may stagnant? Gusto ko ba ng coin? Gusto ko ba na nakapulupot lang ako dito sa chain? Or, give an effort and hard work, di ba? Yun lang yun. Enlightenment. Kasi bibigay sa yung may mga ibibigay sa yung sign sa universe. Pwedeng sa numbers, pwedeng by the song, pwedeng sa mga billboard, pwede siyang sa mga sinasabi ng ng mga nakakausap mo, pwede din. Maraming sign ka naman. Pwede rin sa panaginip when it comes sa sign. Yun. And then, may nakita ko matanda. Hindi ko alam kung tinaalagaan mo siya, sinusuporta mo siya, relatives, magulang, pero may matanda. Pwedeng sa relationship mo is mas matanda ka or siya mas matanda, vice versa. Pero may matanda ako nakikita. Sa iba dito may mga alagang pusa, aso, yan ang nakikita ko. Siguro iba may fish din, yun ang nakikita ko sa inyo. Ibon also meron, may maglalayag sa water or may water na sinasabi, yung baraha. Pwedeng maglalayag ka by the water or there's a coming situation related to a water. Pwedeng, basta o kaya nahandin yung thinking about business about water situation, di ba? Sa iba sa inyo. O kaya yung mga pet lovers na baka nagtitinda kayo ng mga ganun sa iba sa inyo. O ano man yung something water situation or mga
animal situation na nakikita ko dito. Arigato namaste. God bless.